Uy, hindi pala sila Camille. Hello. Magandang araw sa ating lahat, mga minamahal. Ay, masarap ang araw ngayon. Tayo maghindihan man lang. Tayo ngayon may buhay, gumising. Maraming tao ngayon namatay. Totoo. Maraming tao ngayon ay nag-iiyakan na ang kanilang pamilya, tayo buhay pa. At nagpupuri, nagpapasalamat. I'm glad to see you. Amen. Nasa last part na tayo ng ating family series. Alam mo, pag family, madulong usapan yan. Talagang pagpamilya, madulong usapan talaga. Kasi gusto ko sabihin sa inyo, walang perfectong pamilya. Wala. Kaya baka ina-expect nyo, perfect kami. Hindi. From Abraham, naku po, ang pasimula ng pagsisinungaling ay minana ni Isaac at minana ni Jacob, lalo-lalo na. Talagang walang perfect family. Kaya nga, tinuturuan tayo ng Diyos na laging tumingin sa ating Panginoong Jesus. Siya kasi yung pag-asa. There's no hope outside of Him. Totoo po yun. Not Oprah's line, not Dr. Phil's statement, not any counselors of this world. Talagang ang Diyos, Panginoong Jesucristo lang. Talagang naparito siya para magbigay ng solusyon kahit sa pamilya. Walang perfect na pamilya. Pagka sinabi ko walang perfect, naalala ko na agad ang aking pamilya. Hindi kami perfecto, pero sa grasya ng Diyos ay nakasurvive naman sa buhay-buhay. Ako po tayo sa ating pag-aaral. Maganda yung ating tatalakayin about family. How to raise children for Christ, for God. Paano natin sisimulan ito? Alam niyo, marami tayong mga anak-anak, hindi lang biological. Meron tayong mga mini-mentor. Kung kayo'y guro, anak-anak nyo na rin yun. Principle to. Ako bilang pastor, kayo na aking tinuturing na mga ano na rin, para mga anak na rin. So, how to raise children to love God. Yan importante. Yung Shema principle. Pastor, what is Shema principle? Ang Shema principle kasi ay teaching to love God above all. At ginawa ito ng mga Israelita, inutos ni Yahweh para ipasa sa generation to generation to generation. Imagine mo kung walang nagpasa sa atin tungkol sa Diyos, yung mga nagsulat tungkol sa Diyos, salamat din sa kanila. Ilan ba authors ng Bible? Siyempre. Pero ilan ang authors sila lahat? Ayun. Paano Bible content nyo? Hindi kayo sumasagot 40 authors, 66 book. No? Imagine mo, ginamit sila ng Diyos para ituro sa atin ang family. If you read the whole book ng Bible, may segment about family from Genesis to Revelation. Hindi siya nawala. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon talaga na mahalin ang pamilya. Ang Israel ay family of God. Tayo ay family ni God. As I said, matugo, pero kung kayo na may nasa Panginoon, magiging punong-puno ng pagpapala. Kasi sabi nga sa Deuteronomy chapter 6, pinasa sa atin ni Marian, kukunin ko lang ang ilang mga citas dito, sabi nga sa verse 2 and 5, you and your children and grandchildren must fear the Lord, your God, as long as you live. Kailangan may takot ang mga anak mo sa Diyos. Pag walang takot sila sa Diyos, hindi nila mamahalin ng Diyos, hindi nila sasambahin ng Diyos. Hindi sila excited to see God. You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your strength. Mga minamahal, ito po ay kabisaduhin natin. Ipakabisado nyo sa inyong mga anak. Yung Shema principle, Shema. Ako ay nagre-request nito, Ses, magre-request ako kahit magpaprint tayo ng maganda nito. Bigyan natin ng bawat family. Halimbawa ay coordinate ka na lang sa ating mga leader. Halimbawa, Cruz family. Lagyan natin, love the Lord your God. At iwan natin sa bawat pamilya kung makakaya sa next month. Importante po yan. Parang 10 Commandments, ang nakita ko, binigyan ko nito. Si Kuya John hanggang ngayon nakadikit pa. Si Kuya Amado nakadikit pa sa bahay. Tagal ko nang binigay yun, pero ando na sa bahay nito. Importante yun. Nakikita ko kasi yun pagka ganun, naaalala ko na inaalala nila ang Panginoon.
Pastor, bakit mahalaga ang tinuturo mo how to share love to God? Ang inputs po ngayon ng paligid sa ating mga anak ay napakadami. Pastor, what is input? Ito po yung media, yung entertainment, saka yung mga friends o workplace. Marami kang input sa ating mga anak. Tama? 2 oras lang tayo nakikita sa church. Hindi ko namin mapapasan ang paglalaban ng espiritual ng 24/7 ng inyong mga anak. Paglabas ng church nila mamayang hapon o maya-maya lang, labanan na yun. Dito parang masaya tayo, pero pag nasa labas, andun na yung media, andun na yung entertainment, at nandun na yung mga friends. At mamaya tatalakayin ko sa inyo kung bakit mahalaga ito. Today, sabi ni Apostle Paul, is a concerning days. So what is concerning days? Anong ibig sabihin ng concerning days? Today is a day of trouble. Pasama ng pasama ang panahon. Kahit yung mga anak ninyo hindi nakikipag-socialize dahil busy sa internet, still, yung input, mas marami silang input kaysa sa panahon namin noon. Totoo yun. Open ang buong mundo sa kanila. Is not just, at ang tawag doon, just a pindot. Alam nila yun. Nache-check nyo ba yung mga nilalaro ng mga bata ngayon? Nache-check nyo po yun kasi maraming mga teaching doon na minsan, as the Prince of the Air, Ephesians 2:2. Sino ba yung Prince of the Air? Si Satanas. He is the Prince of Media. Kaya yung social media natin, yung waves ng air na ito sa mundong ito, Satan is the Prince of the Air. At mamaya, tatalakayin ko ng konti ito sa inyo. Mga minamahal, tinuturuan ba natin ang ating mga anak ng Holy Creator? Kaya sinabi ko kanina, Holy, Holy, Holy. Sa Bible, yung 3 katangian lang ng Diyos na yon ang tanging inulit-ulit ng author ni Isaiah. At parang binanggit din ito ni Moses sa ibang aklat niya. It means, to whom we must answer. Ano sa Tagalog ito? Sa Kanya tayo mananagot. May kaya sinabi Holy, Holy. To whom our children must answer. Kailangan natin silang turuan. Hindi ko sa akin mananagot si Tiyan. Mananagot siya sa Diyos, ang Creator niya. Laging ilustrasyon ko si Tiyan, siya lagi nakikita ko. Siyempre. Totoo anak yun. Ikaw ay mananagot hindi sa nanay mo, hindi sa akin. Pwede mo kaming taguan, pero balang araw, mananagot ka sa Diyos. Pero maganda sana, masabi sa iyo ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. So without speaking to them and teaching to them about God's truth of the Bible, ay magsa-search. Ano ba yung search? Magla-large increase, magpa-powerful forward to go to ungodliness. Godlessness ang mga bata. Sabi ni Rizal, ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Ni-research ko sa ngayon, hindi totoo. Sila yung aktivista, sila yung vandalista, sila yung materialista, sila yung komunista, sila yung sosyalista. Madami silang lista, sila yung baklalista. Ako, nireview ko ng ulit ako. Nanginig ako. Sabi ko, puro bata ang involved. Kaya sa politics natin, ang nagpanalo sa ating bansa, Gen Z. May malaki na? Gen Z, ang dami pala yung butante kasi active na ngayon yung mga edad-edad siya, nilatanda na yan. Nag-participate sa, ang daming nagrehistro. Kaya si Bam Bam Aquino, nanalo. Sino pa ba? Si Marcoleta. No, maparisip. Pero maraming pumasok sa sa DNC choices sa survey. May magagawa talaga sila. Pero maganda kung ang gagawin nila ay para sa Panginoon. So may 3 bagay ako ituturo sa inyo sa umagang ito na binibulay-bulayan ko para iwan natin sa ating mga. I-pray natin talaga ito ng gusto. Una, loving your children means training them to love the Lord first. Paano ko kaya pag-iksiin to? Pag mahal mo yung anak mo,
Eh, ite-train mo sila na mahalin muna nila ang Diyos na una sa lahat. Bahala na kayo mag-petse. Ibig sabihin lang ng discipleship. Yan ang one word lang. Ang greatest mana na maibibigay mo sa anak mo, ulitin ko, hindi pera. Kung 10 milyon lang ang papamana mo sa anak mo, isang Land Cruiser lang yun sa isang loting maliit. Ubus yung 10 milyon. Mawawala ka agad. Magdidipisit yun. Kung 500,000 ang papamana mo sa anak mo, kalahating taon lang yun, pwedeng maubos. Kaya huwag kang, hindi sinasabing huwag kayong magpamana sa anak. Uy, tuwa yung mga anak. Pwede naman magpamana, pero huwag yun yung primary ipapamana nyo, yung material na bagay. Importante naman yun eh. Ang ipamana mo sa kanila ay how they will love, how they will serve, and how they will know God. Yun ang ipamana mo. Anak, marami akong papamana sa inyo. Yan. Yung bank account ko, alam mo naman, yung konting pera, pag namatay ako, yun. Kung single ka pa. Pero kung hindi ka pa single, kay mama yun. Kung mauuna ako. Ganun talaga dapat. Marriage mo na. If we don't teach them, someone else will teach them. Yun ang input. Kung hindi natin tuturuan, ang mga anak natin, may magtuturo sa kanilang iba. Pero not to love the Lord. Tulad ng social media, tatahitahimik lang yan, nasa isang sulok, punti pindot-pindot. Ina-idolize na pala niya si ino ba yung mga sikat na cartoon character na yun? Luma-luma na kasi na yung panahon ko eh. Si Lilo and Stitch ba? Napanood niyo na ba? Tama ba ako? Panunuulin ko yun. Kasi luma na sila SpongeBob, sila Patrick, kasi panahon pa nila Tantan yan. Pero ngayon, mga sila Lilo na. Sila Stitch. Tingnan nyo yung mga palabas na tinuturo. At makikita ninyo, pumapasok dito yung humanistic values ng God. So, napakahalaga mga minamahal na magbantay tayo, maging vigilante sapagkat may magtuturo nga talaga kita. Habang may boses ka sa bahay, habang may lakas kang magsalita, habang may pangangaral pang lumalabas sa bibig mo, huwag kang mahihiya. Kasi talagang iba ngayon, aagawin talaga ang ating mga anak. Tama. Aagawin talaga ang ating mga anak. Naniniwala po kayo sinasabi ko? Akala niyo tahimik lang, napakabihib ng anak ko, nasa isang sulok lang. Yung pala, nalululog na. Doon sa kanyang internet world. Hindi masama ang internet, bad and good yan. Kaya lang, pag na-abuse yan, it will destroy the faith ng mga bata. Sabi nga ng Proverbs 22 verse 6, direct your children unto the right path. Diba? Teach your children and direct your children into the right path. Teach the ways of the Lord. Proverbs 22 verse 6. Psalm 78 verse 4, we will not hide these truths from our children. We will tell the next generation about the glorious deeds of the Lord, about His power and His mighty wonder. Yun ang dapat tinuturo natin sa ating mga anak. Anak, makapangyarihan ng Diyos. Para pagka humarap sa problema mga anak mo, marunong siyang magtiwala sa Diyos. Hindi siya mababalisa, hindi siya matatakot. Marunong siyang sumandal sa Diyos. Sabi ng Psalm 78:4, we will tell the next generation about the truth of God. Marami kang alam ngayon, may doktrina ka ngayon, ipasa mo. Gusto mo, kung hindi makikinig sa akin, hindi totoo yun. Gagalaw ang Espiritu Santo, makikinig yun. Kahit minsan ang mata nun, hindi nakatingin sa iyo. Do it. Bago kumain, magbasa ng Biblia. Uy, nakikinig po ba kayo? Kayo ba isabay-sabay pang kumain sa hapagkainan? Hindi pa kayo na nauuna minsan yung bunso kumain. Susunod yung panganay, tapos kayo, sa huli na kung ano man yung ulam na matira. Sabay-sabay pa ba tayo kumain sa bahay? Uy, kausap pa yun.
Pag hindi, habang buhay ka pa, subukan mo magsabay-sabay. Kamayin niyo yung sabaw, sabay-sabay kayo. Sinasabi ko lang, napakahalaga no, kasi pwede kang magsalita doon. May authority na binigay ang Diyos, may hierarchy sa loob ng family. Masisira yon pag yun na hindi nating sinunod. Amen ba doon? Sabi nga ni Kuya Diyo, nagbubulay-bulay kami ng isang araw. Ayun kayo mabuti. Pagka isang lalaki ay passive, ano? Halimbawa, ibig sabihin ng isang lalaking passive ay, di ba sabi sa Bible ay, babae, magpasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. Pero kung ang lalaki mismo ay masyadong passive, alam niyo passive, yung parang hindi mo lang kakatakutan, wala man lang kaboses-boses, yung parang walang ka-authority. At inalawnan niya na maging ganun ang buhay niya kahit hindi nagpapasakop yung kahit nagpapasakop na yung asawa niya, parang okay na ako, Andel. Okay na ako, ito lang ang kumikita naman mas malaki asawa ko. Pag nagsimula ka ng ganun, sinisira mo na ang iyong pamilya. Kasi hindi ka sumusunod sa Diyos. Kaya kayo naman babae, unawain nyo na ang lalaki ay treat them with respect kahit paano mangyari. Kasi kayo love. Hindi mo nirespeto yan, kahit babae ka, parang sinasabi mo sa asawa mo kahit babae ka, nakakalalaki ka. Ganon kasi kaming mga lalaki, hindi nyo maalis sa amin yung kahit babae yung hindi kami nire-respeto, nakakalalaki yun. Kaya bilang lalaki na nilagay ng Diyos doon, itrato nyo na mangunguna kami sa tahanan. Huwag nyo kaming pangunahan. Kailangan ko ituro ito dahil sa Ephesians chapter 5, you must submit to your husband. At sabi naman sa mga wife, sa husband, love your wife, as Christ loved the church and sacrificed Himself for the church. Kaya ikaw nakakaunawa ng Biblia, nakikinig ka kay pastor at sa Biblia, tuturuan mo yung asawa mong passive. Kasi may mga ganyan Pilipino, lalo na pagka ang babae strong, mabunga, may salita. Minsan hindi na pumuporma yung lalaki. Pero mali yun. Unahan mo. Kailangan may role siya. Turuan mo rin siya, disciple mo rin siya. Kikinig po ba kayo? Ganon din kami magmamahal sa inyo na walang halong anumang timplan. Talagang, alam mo, ang lalaki pag nagmahal, mahal talaga. Maniwala kayo, pag nagmahal kami babae at pinili namin kayo mapakasalan, mahal talaga yun. May nature ang paglalaking ganun. Kaya nga sa amin nilagay yung love your wife. Kung hindi man totoo sa lahat, ay more ganun po talaga. Naging part po ba ng katotohanan? Hindi yung ikaw yung lalaki, ikaw na sige, ikaw na masunod. Nakikita mo sa Facebook, binabasa mo, para maging matahimik ang isang tahanan. Kung ano gusto ng babae, hayaan mo na siya. Kalukuhan, puro ng diablo yun. Ano kung sikreto niya, tumagal kayo ng 60 years, hindi ako magsasalita, asawa ko lang. Sinira mo ang pamilya mo lang. Hindi ka naging Christ-like. Napakasimple nung aking sinasabi, pero maraming ganon. Kaya kung kayo lalagay na sa pag-aasawa, ilalagay mo sarili mo dun sa tama mong role at kalagayan. Huwag kang maging diktador ng asawa mo. Kaya mo siyang dumiskarte at pag medyo mali, pagprin natin yan, mukhang mali yung irada mo. Minsan ganyan, salita natin ang mga asawa. Tama? Are you listening? So malayo pa po sa akin yan. Naku. Iyan naman tinuturo sa atin ng Panginoon. Kasi nga, tayo ay nagbibigay ng example ng God. Father, mother, children. Saka naman nakakita minsan, mas loyal ka pa sa anak kaysa sa asawa mo. May mga ganyan. Kaya sabi ko sa mga anak ko, ang pera namin. Kung mayaman kami balang araw, bibigyan namin kayo. Siyempre, mag-asawa kami. Ang una kong pipiliin sa mga desisyon, hindi ang mga anak, asawa. Ngayon, pag wala na yung asawa ko, siyempre mga anak na. Pero may mga tao mas loyal sa anak kaysa sa asawa. Sana wala ganito sa church. Nisira mo rin nun. Alam niyo yung lihiman, kayong mga
naglilihiman kayo ng iyong mga anak, hindi alam ng kabiyak mo. Krimen sa harapan ng Diyos yun. Kasi binabadyo ng Diyos yung hierarchy. Kasalita na ako sa inyo. Kahit ganito lang ang abot namin mga lalaki, lagi niyong tatandaan. Hindi ka naging lalaki, kami yun. Tandaan mo bilang babae. Gusto mo palang maging parang lalaki, pinag-pray mo sa naging lalaki ka. Hindi pwede. Tawag mo na yun. Wala akong naaagrabyado doon. Nawo-worship ang Diyos doon. Nag-glorify ang Diyos doon. Nagkakaroon ka ng karangalan sa puso pag ginagawa mo ang gusto ng Diyos. May pa ba doon? Iba kasi parang paligsahan na maging may hierarchy. Ako babae, ako may sinabi, ako may pera. Hindi pwede yun. Kasi kanis po kanya akong ganun. Ako may pera! Iyak na lang ako. Hindi pwede yun. Ay, makikinig siya. Talaga makikita niya yung boses ni Ariel. Yun yun. Tama? Oo. Saan mo Kuya Ling? Amen! Kuya Maro, amen! Idol! Ay! Mag-aasawa kasi kayo kay Tantan. Mag-aasawa kayo in the future. Kaya paano kung mapangasawa niyo, halimbawa, isang presidente ng bangko na babae at kinakaya-kaya ka? Kasi pwedeng mangyari. Kasi nandun kayo sa status na gano'n. Kapag nagpakaya ka, hindi pwede. Takbo sa nanay. Takbo, uwi sa nanay. Pag nangyari yun, wait! Joke lang. Basta yan ang feeling ko sa inyo. Ako, marami sana tayong pag-uusapan kasi family matters is important in the eyes of God. Kaya dinididagi ko na lang ito. Pastor, bakit napakahalaga? Sapagkat the number one influencer sa buhay ng anak mo ay ikaw. Yan. Di ba, kung tayo mismo, kung hindi mo inaalagaan ng anak mo, sa ini-expect ng Panginoon, ano mangyayari sa kanila, di ba? Ikaw mismo, i-prioritize mo ang Diyos para sumunod ang iyong mga anak. Prioritize mo ang Panginoon para sumunod sa iyong mga anak. Sabi mo, ngayon ang mga bata ay, madalas natin sabihin ang mga bata ngayon ay, iba na ang mga bata ngayon. Di ba madalas natin sabihin yan? Tama? Eh dahil iba na rin ang mga magulang ngayon. Bakit ibang bata ngayon? Dahil iba rin ang mga magulang ngayon. Hindi ka sumunod doon sa gusto ng Panginoon. Kung ano ang gusto ng Panginoon ng pagiging magulang na nakaayon sa salita ng Diyos, yun ang sundin. Sabi nga ni Jackie Chan, I'm listening to one of his interview. Noong araw daw, pag pinarsahan sila ng teacher niya, 1 hour daw siya nakaganyan. 1 hour. 1 hour daw nakaganyan, may libro. Teacher! Ngayon daw, subukan mong gawin yun. Subukan mo lucky. Sabi niya, children now are lucky children. Tapos sumagot yung judge na matalino, ayun parang kasama nila dun sa in-interview. Jackie Chan, you are so successful because of that. Naging isa kang malusog at maayos na tao because of that. Naiyak si Jackie Chan. Sabi niya, 1 hour ako, ginanyan akong teacher. Ngayon, konting paharapin mo lang na konti anak sa pader. Kawawa naman yung anak ko, gutom na. Konting iyak lang ng anak na yun, bumigay ang mga nanay, bumibigay ang tita. Gulibol ang mga magulang ngayon, kayang-kayang butuin ang mga anak. Diba? Are you listening? Parusa talaga. Pero, alam mo namang may pag-ibig yun. Pastor, bakit kailangan mo talakayin ito? Ang victims ngayon sa online na abuse ng mga bata ay napakadami. Ni-research ko, ang dami. Kulang oras ngayon para sabihin ko sa inyo. Nagkakaroon ng psychological consequences, serious ang mga bata ngayon. Anxiety. Si Team Ebo, pag pinalo niyo siya, ni-research niya yung Child Abuse America. Team Ebo, ipalo niyo siya. Nilagyan niya ng dot na every hour para meron 6 child sa US na na-abuse.
Siguro verbal, sex parts, every hour may 6 na. Tapos yung nilagyan ng dot, talagang thousands of children na yung nagkaroon ng psychological consequences dahil sa internet. Tapos nagkaroon ng mga experimental ngayon, yung mga magulang, yung may mga anak kasi sumasama sa mga strangers, ano, minsan nagpapanggap yung mga magulang na maging parang agent. Tapos papagalitan nila yung anak nila sumasama nga sa strangers. Yung mga 16, 15, 14, 13 years old na babae. So kaya dapat maalarma tayo sapagkat maraming predators sa internet. Nabiktima yung kapatid kong lalaki na mahilig ng spoiled na anak. Lagi ko nang sinasabi yun. Kahit sumisigaw yung anak, minsan nahayaan niya. Nagulat siya, naubos yung pera niya sa card niya. Sabi ko, naubos ang pera mo sa card mo. Dahil tinanong ko, kasi yung anak ko, nahuli may mga games. Kailangan magbayad. Hindi ko alam yung mga ganun. Nahuli yung combination ng mga ano ko. Sabi ng kapatid ko, nabayaran, naubusan ako ng pera. Bantayan ninyo, baka minsan nagda-download yung mga bata na may mga ganun pala. Yun, hindi mo alam, nagbabayad ka monthly sa bangko, lumalaki, yung pala naka-download sila ng ganito. So dumadami ngayon yung anxiety, depression, suicide sa mga bata ngayon. Mga minamahal, ang dahilan ay babad na babad sila sa gadget. Yung self-worth nila ay naapektuhan. Yung sleeping pattern nila disrupted. Di sila nakakatulog na dapat ang bata alas 8 tulog na. Ngayon ang bata alas 11, alauna, gising pa. Guilty? Nasa Bisaya kami, walang kuryente nun eh. Napipilitan kami, alas 7, kaya ipikit ang mata. Maaga matulog. Ako pinipilit ko maging maaga matulog kasi dahil sa health ko. Kaya kung minsan nakikita nyo, nagre-reply ako, 4:30 na umaga, gising na ako. Nadi-disrupt ang mga mood na madaling mapatig ang mga bata. Because tayo na rin ang nagbigay ng ganitong bagay sa kanila. Ang mga bata ngayon may visual impairments. Nung mauso nga yung computer na yan, nagsalamin na rin ako dahil hindi maiwasan. Pero may bata, ganon. Pinag-aaralan ko yung back pain ko, baka ang dahilan nito ay minsan nagko-computer ako. Pwede. Sabi dun sa pag-aaral. Maraming na bata ngayon may hina daw ang likod. Totoo kaya? Hindi sabi sa pag-aaral. Mga research ko lang po ito. Tapos, lalo silang nadidistract sa pag-aaral nila sa klase. Alam nyo ba, hindi nakakatulong yung masyadong babad sa computer dahil pag nag-aaral na sila, durog yung kanilang focus. Mas naapektuhan daw ang kanilang pag-aaral. Yung social skills nila bumababa at maraming bata nagkakaroon ng addiction. Bantayan na yung mga bata, addict na yan. Pag sobrang 4 na oras, tawag niya yung cellphone niya. Katabi niya lagi. Sabi mo sa katabi, mag-addict ka. Nakakausap mo, hawak yung cellphone. Nanonood ako sa araw, sino yung member ng Champo, yung kasama laging subaserero ng sikat na lalaki? Si Noel Trinidad. Sabi ni Noel Trinidad, kinakausap niya yung kanya anak na adult na. Parang kinig kayo. Sabi niya, ibaba mo naman ang cellphone mo, sabi ni Noel Trinidad. Ngayon mo lang ako isang araw, wala na ako. Pero yung cellphone mo, andyan pa rin yung makakasama mo yan. Kaya kung makikipag-usap ko sa akin anak, matanda na siya doon sa movie, titigan mo ako, pagmasdan mo ako. Kasi isang araw, wala na. Guilty ba tayo niyan? Nakikipag-usap tayo kumakain tayo sa restaurant. Anak, titingnan mo ko lagi. Siyempre, hindi yung ganun. Minsan nyo lang kami makakasama, hindi nyo alam niya kung hanggang kayo. Totoo yun. Financial risk, binanggit ko na. May mga batang na addict, nadali yung mga pera ng kanilang mga magulang. At na-expose sila sa violence. At magaling na rin sila mag-hate speech.
Mga bata ngayon. Obserbahan niyo, may mga bata ngayon, nagmumura na hindi mo alam. Ano yung mura? Gugulat ako sa mga bata sa mall, nagsasalita sila ng mga salitang parang hate speech. Alalay po tayo, hindi naman natin sila pinagbabawal. Makinig po kayo, hindi naman ako yung extreme na magturo. Bawal yan, pastor. But monitoring is the secret. Boundaries is the secret. Ikaw pa rin ang magulang, kunin mo yung cellphone, oras ng laro, ibigay mo. Huwag niyong hayaan na hawak ng mga apo niyo yan. Pagsabihan niyo mga anak niyo mahiling mga spoil ng bata. Kasi habang may pag-asa pa, yung kanilang mga anak. Turuan yung katulad nung isang araw, tuwa ko si Nishi, nagsasayaw. O, di ba? Parang, asan si Nishi dito? Yung nagsasayaw, nagbabalay. Praise God. Dalhin mo ng dalhin doon. Kaya sa mga ganun. Turuan yung magluto. Imagine mo, maghapon ka nagluluto, naglalaba bilang nanay. Ang anak mo nagse-cellphone mo. Hindi nahihiya sa'yo. Ang daming gawain sa bahay, nagse-cellphone siya, ang tatay niya, kung ano-ano kinukumpun niya sa bahay. Parang nahihiya kayo doon sa sinasabi ko, no? Sila naman sanay magluto. Minsan pagluto niya naman magulang niyo. Diba? Yung sila na may kakain na wala silang gagawin. Hindi yung sanay na sanay ka. Ikaw naman kasing magulang, lagi mong ginagawa. Huwag ka magugas ng plato. Hayaan mong dalawin kayo ng bangaw ng pasita. Matututo yan. Matuto yan tumawag sa online para umorder ng pagkain. Yun naman ang problema. Just one click away with Jollibee. Kaya ang dami nating kaaway at kalaban. Lapit na ako. Nag-aano lang ako sa inyo ng practical. Ang daling, di ba, matuto ng mga bata ngayon sa mga ganyan. Kaya dapat tayo maging maingat. Diba? Kung sino laging kasama, magiging ganun ang bata. Tingnan mo yung mga Hong Kong DH. Tuwan-tuwa ako sa Hong Kong DH na iniwan ng mga bising-bising mga inchik. Pinanonood ko, magaling mag-Ilocano, mag-Bisaya, kumanta ng bahay kubo ang mga batang foreigner. Bakit? Sino kasama? Kaya kung sino kasama nyo, babad sa ganun, yun ang makasama ng mga bata. Mga minamahal. Ini-expose natin ang mga bata. Maging konting higpit, may luwag din naman. Pagsabi po kayo, agawin natin sila kay Satanas. Sabi nga ng Biblia. Satan's way for easy attraction today ay exposure. Aminin na natin sa social media. Hindi lang bata, pati matanda. Yan. An easy exposure and attraction ni Satanas ay gamitin na niya ang social media. He is the prince of the airwaves. Ephesians 2:2. Yan. The prince of the power of the air. Katulad ng binanggit ko sa inyo. It means he is the master influencer. He is the unseen influencer, but now even nakikita na siya, ay tinatanggap na siya ng mga tao ngayon as entertainer and influencer. Murahan dito, violence dito, pugutan ng ulo, kitang-kita na natin sa internet. At lagi natin sabihin, wala nang pag-asa, pasama na ng pasama, pastor. Meron. Bring them to Christ. Diba? Prince siya. Ang tanong, followers ba ang iyong mga anak? Diba? Kung ikaw mismo wala ka sa simbahan, kung ikaw mismo hindi mo mahal ang Panginoon, hahawakan sila ni Satanas. Check yun. Pastor, bakit mo sinasabi yan? Sapagkat si Satanas po ay counterfeit ni Jesus Christ. Mahilig siyang magmimik, gumaya. Sinabi kay Jesus Christ na Biblia, He is the unique Son of God. At gusto ni Satanas, He is the son of destruction. 1 Thessalonians 2:3, son din. May Trinity si Jesus Christ as part of the Father, Son, and the Holy Spirit. Gusto rin ni Satanas may Trinity siya. Siya yung beast sa kayong false prophet, yung Trinity. Revelation 20 verse 10.
Merong good seed, yung mga anak ng Diyos, lalo-lalo ng Panginoon sa Kristo. Pero meron ding bad seed, ang tawag dito, weeds, children of Satan, Matthew 13:38. Counterfeit. Matthew chapter 10:12, may apostle si Jesus Christ, at gusto rin ni Satanas na may apostle siya. Paul's apostle, 2 Corinthians 11 verse 13. Sabi ni Chay, Christ is the light of the world. Sabi ni Satanas, I am the angel of light. Counterfeit. Sabi ng Panginoon, may seal ka, may tatak ka kay Kristo, ng banal na Espiritu. Sabi ni Satanas, di siya pumayag. Gusto ko rin magbigay ng seal. Revelation chapter 7 verse 3 and Revelation 13 verse 6. Aagawin ko ang mga tao sa Diyos. So, anong kailangan natin? Pangalawang point. Mabilis lang to. Consistent environment of faith. Consistent environment of faith. Kasi magko-close ako ngayong week. Doctrines are crucial. Turo mo sa kanila, may isang Diyos, 3 persona. Kahit lagi nilang naririnig. I-print mo ulit yung Apostles' Creed. Lagay mo sa bahay. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Andun lahat ang first statement of faith ng Apostles. Yun ang unang creed ng mga Apostoles. Yung Nicene ngayon, yung mga Westminster, pangalawa, pangatlo na lang yun. Pero ang original ay yung Apostles' Creed. Pwede nyo i-print yun, lagay nyo sa bahay. Make faith the daily habit of your house. Make faith daily habit. 2 hours lang ako nasa church. Minsan natutulog ka iba. Diba? Dadalhin mo yung anak mo na kailanman hindi mo binasahan ng Biblia sa bahay. Guilty ka ba rito? Binasahan mo ba anak mo ng Biblia sa bahay? Pinag-pray mo ba anak mo sa bahay? Anak, halika rito. Pag guilty ka, gawin mo na ngayon to. Kailangan kong mangganitong ng salita. Medyo masakit, pero kailangan mong habulin ang iyong anak. Baka isang araw, nakisatanas na sila. As I said, remember my preaching in time. Diba? Intentionality, modeling, ano blah blah blah. Pastor, ano po yung inconsistent environment of faith? Teach our major core. Ano ba yung ating major core? Gospel. Pastor, what is gospel? It's the power to change and transform human being. Romans 1:16. Ebanghelyo ni Kristo Jesus. That is our core. Teach them the gospel. Huwag na huwag kang hindi mag-share ng ebanghelyo sa iyong mga anak. Teach our power. Ano yung power sa mga anak? Prayer. Teach our power. That is our prayer. Teach our joy and happiness. That is your Lord Jesus Christ. Pinapasa mo sa kanila. Hindi gadget. Hindi gamit. Si Kristo. Teach our values. What is our values? The Word of God. Not the standards of the world. As I said, kung ayaw mo, someone else will take them. Kung pinabayaan mo, someone will take care of them. Kung ayaw mo, someone is willing to take care of them. And that is Satan. People listen, yan ang mensahe ng Panginoon. Ayaw mong pakinggan ang iyong anak, sabi ng eskwelahan, aktivista ka. Ayaw mong pakinggan ang iyong mga anak, laging natatakot, nag-worry, so self-symbol, materialista ka. Ayaw mong pakinggan ang iyong anak, nabarkada sa mga bad friends, drogista ka. Di ba? Ang worst, komunista, sosyalista, ayun po ang mabigat. If you don't want to take care of your children, someone will take care of your children. People are listening. Ito po yun. As I said, the youth crimes under 18, the drug offenses, the damage to property, disturbance of peace. Sa Maynila pa lang ito ay napakalaking porsyento ng kabataan. Ang gang, minsan naabutan namin, may gang dyan sa gawing Blue Entry. Mga bata, babatuhan, nagbabarilan, ay nagkaroon ng disturbance of peace. The number 1 curfew violators are not the adults. They are all young people. Hindi umuwi sa tamang oras, umaga na umuwi. Violators of curfew ng bahay. Alas 6,
Lagpas nung araw, may chinilas na kami sa puwet. Ngayon, tuwan-tuwa ka pa, anak, baka gutom ka. Alauna na ako. Pinagluto mo pa. Nanay ko yun, binuhusan na ako ng tubig nun. Minsan nga, hindi ako nakauwi ng tamang oras, mag-asawang sampal, nakatikim ako. Hindi ko na makakalimutan, hindi ko na ulitin. Inabot ako nakakalaro, wala naman relo kasi. Gabi na pala. Pag-uwi, magising ako. Sabi ko, Nay, sorry ko. Ngayon, tayo pang tatakot sa anak. Pag sarado mo ng pinto, hindi mo hindi mo kawawa, pastor, baka mamatay sa daan. Baka kagatin ng aso sa labas, pastor, pero hinayaan ko magdagat sa labas. Pwede silang patayin ng diablo doon. Ayaw na kasi natin magsalita, ayaw na kasi natin magsermon. Ayaw na kasi nating manalangin. Ayaw na kasi nating lumuhod. At nasa pintuan pa lang sila, ito na ang anak ko. Ngayon, salamat, nakauwi siya. Yung anak ko nitong balong-bato, pinauwi mo pa. Yung umuwi na ganun siya, ganun ka, mag-pray ka. Salamat po, nakauwi siya. Ako pag narinig niya yung pinagpe-pray mo, kakabahan na yun sa susunod. It's a matter of our decision making. People are you listening? Ayoko magkumpara, masama yun nung araw at ngayon. Ulitin ko bakit iba na ang bata ngayon. Dahil iba na rin nga ang magulang din ngayon naman. And lastly, Gospel Christ is the solution. Gospel Christ is the solution. You walk the talk as parent. James chapter 1, 23 to 25. Bilang Kristiyano, maging Kristiyano talaga tayong intentional. Ito na naman si Pastor. Huwag kang patatangay sa agos bilang magulang. Ipakita mo sa kanila that God is still sitting on the throne. At hindi ka pwedeng patangay doon. Make a conviction in your life. We are living for God. I am for God. What matters is God. And this is the level of faith. Yan ang aking papahalagahan na mas mataas. The gospel of Christ. Amen ba doon, mga minamahal ko? Nakaka-guilty kasi sabi ko sa inyo, walang perfectong pamilya. Diba? Pagkagabi, konting kwento lang siya. Siya may gusto pang puntahan. Medyo pagod na. Kasi alas 7, hinatid ko ng umaga sa school. Paglabas, papractice dito. Tapos pa, may puntahan ako kasi may patay yung aking, sabi ko, hindi na pwede. Kasi baka magkasakit ka. Kinulit ako ng pangalawang beses, anak, hindi na talaga pwede. Pangatlong beses, medyo iba na yung taon ako na. Hindi na siya kumibo. Sumama na siya pa uwi. Pwede naman kausapin. Kailangan konting higpit mo. Pag alam mo na aabuso na nila ang kanilang lupang katawan. Tayo po ay manalangin, mga minamahal. Ilihin niyo lang po mga elder na naririto, nasamahan niyo po. Elder and deacons. Please come forward. I want you to close our matulog si Kuya, dito ka sa side mo. Ipagpe-pray mo lahat ng pamilya yan sa row mo. Yan. Tapos, Kuya Amado, dito ka kilalanin. Kuya John, dito ka. Ako doon sa side ng music. Mga minamahal, importante ito. Mabilisan lang naman ito bago tayo mag-close. 10:30 maaga pa lang. Let's go.